Yung tirang squid ball at kikiam niluto ko na, easy lang ito pero napakasarap naman at swak lang sa budget mga lods. Simple lang ang pagluto nito, bago yan isa lang muna natin yung kanin. Medyo matagal kasing iluto yung pulang bigas, aabot ng 45 minutes. Habang nakasalang kinuha ko naman yung natirang squid ball at kikiam, lulutuin ko na nga pala ngayon. Iyahanda ko na para mamaya kapag naluto na yung kanin, igigisa na lang natin. Lumabas pa ako kanina, bumili ako ng gulay, sasama ko sa squid ball at kikiam. Bumili ako na halagang 20 pesos na Baguio beans at saka isang pirasong carrots. At saka isang oyster sauce, yung iba naman kumpleto naman ako. Tinanggal ko lang yung magkabilang dulo ng Baguio beans at nang matapos na ako, tsaka ko naman sinunod na balatan yung carrots. Habang pinapanood mo ako, baka pwede ako maglambing, paki-like and share naman para madami naman yung makapanood. Hiniwa ko lang sa katamtaman laki yung Baguio beans, yung carrots naman hiniwa ko ng pahalang. Ganyan yung ginawa kong hiwa, pero kung gusto niyo na mas maliit, pwede rin naman. Kung nandito ka na sa bahagi ng aking video, ibig sabihin na gustuhan mo. Paki-like and share mo naman para dumami lalo yung makapanood. At kung hindi ka pa nakapollow sa akin, paki-follow mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. Bukod nga pala sa gulay, na i-ready ko na rin yung iba ko pang gagamitin tulad ng bawang at saka ng sibuyas. Hinati ko lang sa gitna yung kikiam at squid ball. After 45 minutes, heto na nga at luto na yung ating pulang kanin. Iwas muna tayo sa puting kanin, medyo napaparami na kasi yung kain natin. Tapos isinalang ko na yung kawali at nang mainit na, naglagay lang ako ng mantika dahil ipiprito muna natin yung kikiam at squid ball. Maganda kasi kapag ipiprito na muna natin kaysa dun sa idiretso natin igisa. I-shoutout ko nga pala yung mga nanonood sa atin na OFW, mag-ingat po kayong lahat. Continuous lang ako sa paghalo para hindi masunog at na medyo tostado na, tsaka ko naman hinango. Habang pinapanood mo ako, i-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan napapanood yung aking video. Sabay ko nang nilagay yung sibuyas at bawang, continuous lang ako sa paghalo at nang lumabas na yung aroma, nilagay ko na yung carrots. Sunod naman yung Baguio beans. Maganda kasi kapag naigisa ng mabuti yung gulay, yung tipong nanonood yung mantika. Tinanggal ko lang muna yung isang piraso, hindi ko pala nahiwa. Pagdating kasi sa gulay, maganda kasi yung naigigisa ng mabuti para masarap. Para hindi siya lasang nilaga, tapos na ilagay ko na rin yung kikiam at saka yung squid ball. Kung hindi ka pa nakapalo sa akin, pakipalo mo na lang ako para updated ka sa mga susunod. After natin maigisa ng ilang minuto, pwede na tayong maglagay ng pampalasa. Konting soy sauce lang yung nilagay ko. At saka uli natin haluin para magpantay yung lasa. Pakukuluan na lang natin ng kaunti para maluto naman yung soy sauce bago tayo maglagay ng oyster sauce. Hindi nyo na kailangan maglagay ng asukal, medyo matamis na kasi yan. Pagdating sa sauce mga lods, i-adjust nyo na lang, lalo na kung may kasama kayong kakain ng mga bata. Yung ibang mga bata kasi hindi sila mahilig sa gulay, kaya i-adjust nyo na lang kung sakaling magluluto kayo ng ganyan. After kong haluin, tsaka naman ako naglagay ng kaunting tubig lang. Para hindi agad matuyo yung sauce at nang medyo maluto na, naglagay naman ako ng tubig na may harina tsaka ako inilagay. Optional nga lang pala yung paglagay ng ganyan, kaya lang ako naglagay para lumapot lang ng kaunti. Tapos haluin pa uli natin yung gulay mga lods. After ng ilang minuto mga lods, heto na nga at luto na yung ating kikiam at squid ball. Easy lang yung pagluto ng ganyan mga lods, sigurado naman na magugustuhan ninyo. After kumaisalan, syempre tikman tane. Tara mga tamo mga lods.